nasa huli talaga ang pagsisisi. So pag-usapan natin ngayon etong pag-iyak ni Sara Diskaya, no? Matapos siyang arestuin ng NBI. So ngayon guys, mukhang tinupad na ni PBBM ang sinasabi niya na may makukulong bago magpasko. So eto na nga, no? Sinampulan na niya etong si Diskaya na talagang walang piyansa ang ikinaso dito. Halos mangiyak-ngiyak talaga o umiyak na talaga ito si Sara Diskaya matapos siyang arestuin ng NBI. At dito ay talagang nanilumo siya at hindi niya akalain na siya'y maaresto at magagabasan ng warrant. So eto nang pinakahihintay ng lahat. At kaya lang, mukhang hindi pa dito nagtatapos at hindi pa kontento ang mga tao. Dahil etong mga hinuri nila ay hindi pa ito ang gusto ng taong bayan na makita nila sa mga social media, sa mga telebisyon. Dahil ang gusto talaga nilang makita ay yung pinakapuno talaga, no, kung sino. So ito pag-usapan natin ngayon. So bago tayo magsimula guys, so magwa 150 na tayo na subscriber, no, sa ating YouTube channel na Latest News. Baka pwede namang makisuyo muna sa inyo, no. Alam ko mabait naman kayo. Pwedeng pakisubscribe naman muna ng ating YouTube channel. Nang sa ganun maabot natin yung ating target na 1,000 subscriber, no. So sana pagbigyan ninyo ako guys, no. Salamat sa inyo. So ngayon pag-usapan natin ngayon at ipapanood ko sa inyo yung aktual na pag-aresto dito kaya Sara Diskaya. Dito sa kanilang mga pinagagawa sa gobyerno katulad ng flood control scam. So kung ayaw ninyo magsisi guys sa huli ay talagang pag-isipan ninyong mabuti, no. Kung kayo'y gagawa ng kalokohan lalo na sa gobyerno. Kasi alam niyo ba na hindi porket may mga kakampi kayo matataas na mga opisyal ay pwede kayong ilaglag niyan anytime. Kagaya na lang netong si Sara Diskaya, no. Nasa kanya sa kanya talaga yung lahat ng akusasyon at siya yung dinidiin at yung iba pa na mga kasamahan nila, no. Yung ibang pinakapuno ay nakatago at hindi na aresto at hindi nakakasuhan. Ganyan talaga, no. Kumbaga ikaw ay saging pusa lang sa anomalya, tapos pagka timbugan, talaga ikaw talaga ang mauunang makukulong. So etong kaso ni Sara Diskaya ay wala tong piyansa, no. Hindi sila makakapagpiyansa dito dahil na-payable itong kaso ni Sara Diskaya. So eto guys, panoodin natin yung kanyang pag-aresto dito, no. Inaresto siya ng NBI at eto makikita nyo halos mangiyak-ngiyak siya. Happy, yes. Ayos happy pa. Ayan umiyak siya. Try another way. Try another way lang. Okay. Dito bibihisan na siya ng damit. Ayan. Examine first. Kaya pupusasan siya sana. So nakita nyo naman guys yung video kung paano umiyak si Sara Diskaya nung nakuhanan siya ng media, no. So dito napagtanto niya siguro dito na tila walang magawa yung kanyang kayamanan din. So bilyones din ang pera ng mga yan guys. Sipin nyo ilang sasakyan na mga luxury, yung mamahaling sasakyan ng kanilang mga binili, no. Tapos eto pa. Ngayon nung siya'y mahuli na di na niya magawang talagang umiyak na talaga siya. Alam nyo ba kung bakit siya mangiyak-ngiyak dyan? So eto yung dahilan niyan guys kung bakit siya halos mangiyak-ngiyak pa at halos asarin pa niya yung media na happy nga daw
no? So eto, ayon dito sa isang balita, Sara Diskaya on possible jail time. So, all my kids have ADHD. So, ano ba yung ADHD ba yan? Ang hirap kung mahiwalay ako. Ayan. Sabi ng reporter, speaking of kulungan, ano po bang na-imagine ninyo na makukulong talaga kayo? Ano ang nai-imagine nyo? So, ito yung tanong niya dito kay Diskaya, no? Nagtanong yung reporter. At sumagot naman ito si Diskaya. Sabi niya dito, syempre you don't just think of ay hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Yan. Iniisip ko long term din kasi baka mamaya makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi as everyone knows, my kids all have ADHD. Husband ko nasa Senate tapos ako makukulong. Ang hirap, hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yan. Sabi ng reporter, yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am. Sabi niya, sobrang concern ko sa mga sobrang concern ko ang mga anak ko kasi kung ano man ang ginagawa namin para sa mga anak namin tapos biglang ihiwalay ako sa lahat ng mga anak ko, yun ang pinakamahirap na mahiwalay sa mga anak ko, no? So yan yung pahayag ni Sara Diskaya habang kinakausap siya ng isang reporter tungkol sa kanyang pagkakakulong na, no? So dito guys, sa kanya lang naisip talaga, no? So ako, masaya din ako dahil nakulong na din ito si Diskaya, no? Gusto ko nga makulong lahat ng sangkot talaga sa anomalya dito. Hindi pwedeng mag-witness ka tapos di ka makukulong. Kaya makulong ka din, di ba? Dito talaga, wala na siyang magawa, no? Kundi magpa-aresto na at yung kaso niya walang piyansa. Tapos yung anak niya sa kanya naisip, sana kung concerned talaga siya sa anak niya, hindi siya gumawa ng kalokohan, no? Sinasabi niya, nadamay siya, kalokohan yan. Imposible yan, no? So ayun, bagsak talaga siya sa kulungan. Kawawa din. So, kawawa lang, nagpakasasa siya, then ngayon, magpapakahirap naman siya, no? So, hindi lahat ng buhay sa mundo ay lahat kasiyahan. So, may kahirapan din, no? So, yun lang, guys, no? Latest news natin. So, sana yung iba pa makulong, no? Yun lang. So, ano masasabi nyo? Comment down below kayo sa video natin. At huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.